Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, samahan niyo ako guys kasi meron na naman akong ibibigay sa inyong reaction or aking opinion regarding sa mga issue na napapanahon ngayon. So actually guys, napapanahon din po yung issue na hindi maganda ngayon. Kaya nga po ng mga nangyaring aksidente sa Esitex at syempre yung kahapon nga po yung aksidente sa NAIA. Syempre guys, nakakatakot talaga yung ganun kasi nga alam naman natin guys na involved dito ang mga driver at syempre yung sasakyan. Actually guys, ako nagda-drive ako ng e-bike at saka nagda-drive din ako paminsan-minsan ng four wheels po kasi may sasakyan naman kami. Pero most of the time yung e-bike talaga ang ginagamit ko dahil mahirap ang parking dito sa amin, dito sa pinagtatrabahuhan ko. Kaya lang guys, meron din ako na-encounter na rin na aksidente gamit yung e-bike ko. So ayun guys, as a what you call that, I can consider myself as a driver na rin kasi dahil nga gumagamit ako ng mga vehicle tapos at the same time minsan gumagamit ako ng kotse pero most of the time talaga pa nagda-drive ako ng four wheels o ng kotse namin kasama ko yung father ko or yung brother ko kasi medyo hindi pa ganoon kalakas yung loob ko. So ako kasi sinasabihan nila ako na kung hindi ka pa ready mag-solo mag-drive, huwag mong pilitin kasi ano yan depende din yan sa mood ng driver. So nakakatakot din talaga. So for me guys, sobrang wala naman talagang magaling na driver. Alam nating lahat yan. Any driver nakaka-encounter ng aksidente at nakaka-encounter ng hindi magagandang pangyayari. Pero meron lang tayo na maingat na driver. But kahit na maingat ka, ang nangyayari pa rin guys, paano kung ang mga nasa paligid mo na driver hindi maingat? Syempre nakakatakot pa rin yun, 'di ba? So anyways, I can give some pieces of advice. Disclaimer po hindi ako magaling na driver. Base lamang po to sa mga na-encounter ko habang kasama ko rin yung kapatid ko na nagda-drive at syempre ako rin po as a driver ng kahit na e-bike lang siya. So kung halimbawa guys naantok ka talaga, ako kasi kaya lang ako nanguha ng e-bike kasi namamahalan na ako sa pamasahe namin dito. So sabi ko, kung kukwentahin mo yung pamasahe ko sa isang buwan, katumbas na yun ng isang e-bike. Eh di syempre, okay na rin yun guys, 'di ba? So ang nangyari, kumuha ko ng e-bike kasi nga para malesen yung sa pamasahe. Pero pag may time guys, merong mga panahon na parang tinatamad ako or burnout ako, stress ako, hindi ko talaga ginagamit si e-bike. Lalo na kapag nagtitrigger yung allergy ko sa kamay. Kasi natatakot din ako na kapag hindi ako in a good mood para magmaneho, lalo na angkas ko yung anak ko. Kasi most of the time kaangkas ko si Rain sa e-bike. Eh ayoko talaga siyang i-take ng risk. So yun ang ginagawa ko. Kung hindi ka good mood para magmaneho, kung may nararamdaman ka, no, stop. Kahit gumastos ka na, kahit mamasahe ka na lang, basta alam mong safe ka, ganun ang gawin mo. Tas at the same time, kung inaantok ka guys, kung inaantok ka at feeling mo talaga drowsy or something, just take a nap. Maraming mga gas station dyan. Yung kapatid ko, nung time na nag-Baguio kami, sobrang antok na antok siya kasi ang aga namin umalis noon. So, ang ginawa niya, sabi niya sa amin, ate, kahit 1 hour lang, iidlip lang talaga ako. Sabi niya sa amin. So, ganun ang ginawa namin. Habang namamasyal kami, umiidlip lang muna siya sa isang gas station or sa I think sa isang pwesto dun sa Baguio. I think sa Burnham Park nung iniwan namin siya dun. Nag-take siya ng nap kasi nga balikan din kami nun. So ganun guys, kung feeling mo talaga nahihilo ka, antok ka, ang gawin mo magpahinga ka. Umidlip kahit power nap lang, mawawala yan talaga guys. Another thing guys, 'pag nagda-drive ka, don't do a multitasking. Kung halimbawa nagda-drive ka, tumunog ang phone mo, mag-stop ka. Wag na wag mong gagawin guys na habang nagda-drive ka, nagte-text ka or meron kang kausap sa phone. Unless na meron kang earphone. Kaya lang minsan guys, nakaka-distract din ng concentration yung pagmamaneho na may kinakausap ka. So mas maganda, tumabi ka muna sa isang tabi, dun mo kung mawala yung tawag sa'yo, tawagan mo na lang uli kaysa naman mag-take ka ng risk na mag-multitasking ka habang nagmamaneho ka. Mahirap kasi yung ganun guys. Sobrang hindi mo talaga alam kung anong pwedeng mangyari habang nagda-drive ka. Sa mga ano naman po diyan guys, sa mga public transport na merong mga company ng
public transport, wag niyo naman po masyadong i-over hours or i-overwork yung mga driver niyo. Kung napapagod na po sila or mahaba ang kanila naging biyahe, set, what you call that, magkaroon ng rotation po. Kasi minsan po yung mga driver, syempre napapagod din talaga yan. So, wag natin silang i-overwork, 'di ba? So, yun lang po yung advice ko. Then, at the same time, mga guys, kapag tayo ay passenger, do our part din naman. Kung passenger, kagaya ako, pag nakikita kong sleepy yung or alam nating medyo nahihilo or inaantok or something yung ating driver, kausapin natin, 'di ba? Or anuhin natin, medyo pagyan natin ng konting music para at least, 'di ba, mawawala yung kanilang antok. So, ayun guys, yun lang naman yung mga konting aking reaction at saka ang aking maibibigay na konting advice sa pagmamaneho. Although I'm not a good driver and I'm not even a professional one. I just know how to drive lang pero still pina-practice ko po yung mga sinabi ko na kapag hindi ko talaga feel mag-drive, hindi talaga ako magda-drive dahil takot ako sa aksidente lalo na kapag angkas ko yung anak ko. At kapag naman yung four wheels hindi ko talaga alam or hindi ko talaga kaya pa siyang dalhin, hindi talaga ako nagda-drive ng solo or hindi ako magda-drive ng solo kundi isasama ko yung tatay ko or yung kapatid ko. So ayun guys, samahan niyo pa ulit ako sa mga susunod ko pang vlogs dito lamang sa aking YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and share my video. And most especially guys, pag magda-drive, magdasal muna tayo. Meron tayong prayer book or something para sa mga driver before na magsimulang mag-drive or before na mag-drive. Meron kayong makikitang prayer for the drivers. Basahin nyo siya at malaking guidance din talaga yan guys kapag nagda-drive tayo. Syempre, don't you ever forget to pray before driving. Okay guys? At syempre habang nagda-drive, magdasal din po. Bye guys!